Mga minamahal na kapatid sa pananampalataya, tulad ng nabanggit ng ating mga kapatid at yung nasimula natin nung nakaraang linggo, tayo po ay tumatalakay sa Arba'in an-Nawawiyya o yung apat na pong hadith na pinili ni Imam an-Nawawi at ipinaliwanag niya na isinulat naman at ipinaliwanag ng ating butihing dakilang Sheikh na si Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. So yun yung ating tinatalakay po. So nung nakaraang linggo ay nagsimula tayo dun sa unang hadith at ipagpapatuloy lang natin po yung ilan sa mga issue o mga paksa na may kinalaman pa rin dun sa hadith na yun. Ano po? So yung unang hadith na yun, tulad ng binanggit natin, an Amirul Mu'minin, Abi Hafsin, Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Yung nag-narrate ng hadith natin na isa sa mga dakilang sahaba, sa halip siya yung ikalawang khalifa ng Islam, si Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Sabi niya, narinig ko ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam na siya ay nagwika, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Katotohanan na ang lahat ng mga gawain ay naayon sa hangarin o sa intention o yung plural ng niya, niyat. Wa innama likulli imri'in man nawa. At ang bawat tao, at tunay na ang bawat tao ay huhusgahan, pakikitunguhan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala according dun sa kanyang hinangad o dun sa kanyang naging intention. Okay? Then, nagbigay ng halimbawa si Propeta Muhammad alaihi salatu wasalam. Yun ang kagandahan, subhanallah. Kung gaano kagaan magturo ang ating Propeta alaihi salatu wasalam. Hindi siya nagbibigay ng isang salita, nag-uutos o nagbabawal. Sa halip, nagbibigay siya ng mga halimbawa sa mga pahayag na kanyang sinasabi nang sa ganun ay mas maunawaan ng kanyang ummah. So after that, na binanggit niya yung na may kinalaman sa kahulugan ng niya at kung paano siya pakikitunguhan ni Allah subhanahu wa ta'ala doon, nagbigay siya ng halimbawa. Sabi niya, "Faman kanat hijratuhu ila Allah, fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." So yung halimbawa na ibinigay niya alayhi salatu wasalam, sabi niya, kaya't sino man na maghijra. Ang hijra po ay ang paglipat mula sa isang pamayanan, community, okay, we can say bansa, na kufur o non-Muslim country or community, patungo sa isang bansa o komunidad na kung saan ay Islam ang umiiral na relihiyon. So sabi niya, alayhi salatu wasalam, sino man ang maghijra o mangibang bayan para kay Allah at sa sugo niya, so yun ang kanyang irada, yun yung kanyang naisin, yun yung kanyang hangarin. Sino? Si Allah at ang kanyang sugo, alayhi salatu wasalam. Then, kung iba naman ang hangarin, katulad ng kasunod ng hadith, sabi niya, وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا. Subalit sabi niya, kung ang isang tao, ang kanyang pangibang bayan, ang kanyang paghihijra, ay para sa dunya, o para sa mundong ito, mga mundong bagay, o liimra'atin yankiha, o kaya ang nais niya, kaya niya gustong mag-migrate o pumunta dun sa bayan na yun, ay para sa babae na nagustuhan niya na, mapangasawa o pakasalan. So, yun ang kanyang hangarin. Ang hangarin niya ay para sa dunya at para dun sa babae na yun. So anyway, yung huling bahagi ng hadith, yun po yung ating ipagpapatuloy. Sabi niya, alayhi salatu wasalam, bilang pagpapatuloy po ng ating naputol na lesson ng nakaraang linggo, wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Katotohanan, sabi niya, na sa bawat tao, tayo yun, bawat isa sa atin, ay naayon doon sa ating hinangad o doon sa ating intention, yun ang ating matatamo na gantimpala o reward o doon tayo titingnan at pakikitunguhan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Anyway, regarding sa hangarin o intention po, tulad ng binanggit din natin nung nakaraan, dito nagkakaiba-iba ang mga tao. Hindi pantay-pantay, hindi magkakamukha ang intention o hangarin ng mga tao kahit pare-pareho pa yung kanilang mga ginagawa. Nagbigay tayo ng example nung nakaraan. Meron dalawang lalaki, for example, na meron dalawang lalaki na nagsasala. Okay? Nagsasala sila. Parehong-pareho yung galaw, parehong-pareho yung kanilang ginagawa. Okay? Sa iisang masjid, sa iisang lugar. Wallahi, maniwala kayo po. Yung isa dun sa kanila malapit sa Jannah at yung isa ay napakalayo. At yun ay
ang magiging bunga nito ay naayon dun sa intention o niya na nasa puso ng dalawang tao na yung nagsasagawa ng sala. Kasi marahil yung isa roon nagsasala dahil obligasyon niya yun, alam niya na ito ay obligasyon niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. At alam niya na ipinag-utos sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala na after ng shahada o ng pagiging Muslim niya, na ang unang pinakamalaking obligasyon na kanyang itatayo o gagawin ay ang pagsasagawa ng 5 obligatory na sala. So ginagampanyan niya yun dahil alam niya na ito ay obligasyon niya at tatanungin siya ni Allah subhanahu wa ta'ala doon sa kanyang ginagawa. Okay? Yung isa, nagsasala kasi nandun yung amo. Maraming ganun po eh. Nakikita nung amo, kasamahan sa trabaho. So kapag ka nandun sa kumpanya at kasama yung mga amo at mga kasamahan sa trabaho, kaibigan, nagsasala din. Pag nandun sa accommodation, pag nandun sa bahay, hindi nagsasala. Okay? So doon natin makikita, tulad ng binanggit natin, mapagkakaiba yung bawat niya. Hindi yan magkakamukha, hindi yan pantay-pantay. Although lahat tayo may niya sa lahat ng ginagawa, meron tayong hangarin or intention, but subhanallah, tulad ng binanggit natin, nakadepend dun sa intention natin kung paano rin tayo pakikitunguhan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yung isa mukhlis, I mean, tao sa puso yung ginagawa niyang pagsamba at yung isa ay hindi naman ganun. Ganyan din naman, nagpaalala tayo nung nakaraang linggo po, ipapaalala ko ulit, unang-una sa aking mga sarili. Lalong-lalo na po itong bagay na ating ginagawa. Ang pag-aaral sa Islam, kasi napakalaking uri ng pagsamba po nito eh. Totoo po, sabi nga ni mamaya, babanggitin natin, may binanggit si Imam Ahmad Ibn Hanbal, rahimahullah, kung saan sinabi niya, al-ilmu la ya'diluhu shay'un liman sahhat niyatuhu. Sabi niya, al-ilmu la ya'diluhu shay'un liman sahhat niyatuhu. Sabi ni Imam Ahmad, rahimahullah, ang karunungan daw, hindi kayang pantayan ng kahit na anong uri ng pagsamba. Totoo po. Ang pag-aaral ng Islam, itong ginagawa natin, ang karunungan, al-ilm, la ya'diluhu shay'un, di daw to kayang pantayan ng kahit na anumang uri ng pagsamba. Kanino? Sa sino man na naging maganda yung kanyang hangarin. Totoo po, mas mataas sa anong uri ng pagsamba ang pag-aaral sa Islam. Okay, bakit po? Kasi paano kang magsasala kung hindi mo pag-aaralan? Paano ka magbibigay ng zakat kung hindi mo pag-aaralan? Paano ka mag-aayuno kung di mo pag-aaralan? Paano ka mag-hajj? Paano ka magkakatay ng hayop? Paano ka mag-aasawa? Paano ka magiging mabuting magulang, anak? I mean, kung hindi mo lahat pag-aaralan yung mga batas na yun. So, wallahi, yung ginagawa natin na pagsamba na to ay napakalaki o napakataas. Ulitin natin, kailangan lang na maging maganda yung ating niya o yung hangarin natin sa pag-aaral natin ng ating relihiyon o ng ating pananampalataya. So nung nakaraan, ulitin ko po, nagbigay tayo ng mga halimbawa, ulitin ko ulit dahil mahalagang bagay 'yon. Unang-una, ito paalala sa aking sarili po. Marami sa atin nag-aaral ng mga subject ng tauhid, ng fiqh, ng tafsir, ng hadith, ng Quran, ng Arabic. Okay? Maniwala kayo po. Yung isa doon ay napakalapit sa kanya, siya sa paraiso o sa Jannah, at yung isa doon ay napakalayo. Depende dun sa niya na ipinasok natin sa ating puso. Depende dun sa hangarin na hinangad natin bakit tayo nag-aaral. Although tingnan nyo, iisa yung mga libro na ginagamit natin, iisa yung mga guro na nagtuturo sa atin, pero yung layo ng pagitan ng bawat estudyante, yung isa papunta sa paraiso, marahil yung isa papunta sa impyerno. Totoo po. Sabi ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam sa isang hadith, eto, babala, nagbibigay ng babala sa atin si Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam sa mga taong nag-aaral ng Islam na dapat laging maganda rin yung ating hangarin kahit sa pag-aaral natin. So hindi tayo sumali rito para tayo purihin ng mga kapatid natin, hindi tayo sumali rito para o nag-join dito para kumbaga, lagi tayong sinasabihan na napakasipag nating mag-aral, napakagaling natin mag-aral. Yung mga ganong bagay po ba? Hindi natin kailangan ang papuri ng mga tao. Kailangan natin ay ang pagkalugod ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Propeta Muhammad, alayhi salatu wasalam, man talaba ilman, wa huwa mimma yuridu illa ayyanala aradan minad dunya, lam yarih raihatul jannah yawmal qiyamah. Subhanallah. Sabi ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam sa hadith na to,
Sino man sabi niya ang mag-aral ng karunungan sa Islam. Nawala naman siyang ibang hangarin dito sa pag-aaral niya, kundi ang magtamo ng mga makamundo o material na bagay. Okay? Sabi niya, hindi man lang maaamoy ng tao na yun yung amoy ng Jannah o ng paraiso sa araw ng paghuhukom. Nag-aaral ba tayo ng Quran ng Arabic para masabi tayo na kari, na napakaganda ng boses, napakagaling magbasa? Nag-aaral ba tayo ng Arabic dahil gusto nating maging translator o matuto tayo makaunawa ng mga bagay na to? Anyway, ulitin ko po, ang importante ay linisin natin palagi yung ating niya o yung ating hangarin. Nang sa ganun po ay makuha natin yung buong gantimpala o yung reward sa lahat ng ating mga ginagawang pagsisikap. Then after that, tulad ng binanggit ko po sa inyo, nagbigay si Propeta Muhammad SAW ng halimbawa. Ang ginamit niya ay ang hijrah. At inshallah tatalakayin natin mamaya yung rule tungkol dito dahil nagtanong yung ilan sa mga kapatid natin kung ano ba talaga ang batas o alituntunin sa paghihijra. Ito ba ay obligatory? Ito ba ay sunnah? Dapat ba talagang lumipat kami, lalo na yung mga balik Islam? So mamaya tatalakayin natin. So tulad ng binanggit natin po, ang hijra na tinatawag o yung pangingibang bayan ay ang paglipat mula sa isang pamayanan na hindi Muslim patungo sa isang pamayanan na Islam o mga Muslim yung naninirahan. So dito binanggit na ni Sheikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin yung ilan sa mga rule na may kinalaman sa hijra, at mamaya bibigyan natin yung detalye po. Sabi niya, isa sa mga issue na tinatanong, ang paghihijra ba, ang pangibang bayan ay obligatory o wajib ba o sunnah? Nararapat ba ito o sunnah lang o kumbaga kaaya-aya lang? Sabi niya, rahimahullah, ang hijra ay wajiba ala kulli mu'minin la yastati'u idharu dinihi fi baladil kufr. Sabi ni Sheikh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah, ang hijra o ang pangingibang bayan ay wajiba, okay, obligatory sa sino o sa lahat ng mananampalataya na hindi niya makakayanan na itayo o ipamuhay yung kanyang relihiyon dun sa lugar na kanyang tinitirhan. Kung halimbawa yung pamayanan o yung bansa na kanyang tinitirhan ay bansa ng mga kufu, ng mga kufar o non-Muslim country o non-Muslim community, kapag hindi daw kaya ng isang Muslim na ipamuhay yung kanyang pagiging Muslim, halimbawa dahil sila ay pinipigilan, hindi sila pinapahintulutan na itayo yung kanilang pananampalataya, sala, pag-aayuno, pagdadamit, paghihijab o whatever, doon daw sabi niya ay obligatory yun sa lahat ng mga mu'min na maghijra o mangibang bayan. Sapagkat hindi magiging kumpleto ang kanyang pagiging Muslim, maliban na lamang na siya ay mangibang bayan. Siya ay mangibang bayan. Wallahu ta'ala alam, mamaya ulitin natin, merong detail na ibinigay po siya doon. Katulad sabi niya ng ginawa ng mga sahaba noon, na kung saan from Makkah, sila ay naghijra o ng ibang bayan patungo sa Habasya. 2 beses na nagkaroon ng hijra o pangingibang bayan ang mga Muslim noong kapanahunan nila Propeta Muhammad sa pangunguna ng mga sahaba. Una ay sa Habasya, sa Ethiopia. Pangalawa ay sa Madina. Then, yung karugtong ng hadith, sabi niya, فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Kahit sino man sabi niya na ang kanyang pangibang bayan o yung paghihijra niya ay para kay Allah. Ang nais niya ay si Allah. At ang sugo niya, alayhi salatu wasalam, na si Muhammad alayhi salatu wasalam, yun ang kanyang hangarin at yun ang kanyang gawain. Doon siya pakikitunguhan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Ngayon po, yung tinutukoy dito na paghihijra para kay Allah at sa sugo niya, alayhi salatu wasalam, ang paghihijra patungo kay Allah, meaning patungo sa relihiyon niya at pagsasabuhay ng kanyang ng Islam o ng pananampalataya, na ang nais niya ay ang pagkalugod palagi ni Allah subhanahu wa ta'ala, na ang nais ng tao na yun kaya siya maghihijra para kay Allah subhanahu wa ta'ala ay para ipalaganap yung kanyang relihiyon o yung pananampalataya. Gayon din naman ang sunnah ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, na ito ay ituro, na ito ay ipalaganap, na ito ay ipagtanggol. Yun yung tinutukoy na paghihijra para kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa sugo niya. So ang rule na ibinigay din ng mga ulama tungkol sa bahagi na to ng hadith na yon, ang paghihijra para kay Allah subhanahu wa ta'ala, para sa kaluguran niya,
para sa kanyang relihiyon, ito ay palagi, ito ay palagian. Okay? At ang paghihijra kay Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, dun sa kanyang katauhan o personalidad, ay nung panahon na siya ay nabubuhay pa. For example, may mga tao noon na nasa labas ng Madina, yung mga sahaba, at gusto nilang maghijra para kay Propeta Muhammad, makasama siya, suportahan siya, okay? Nung panahon na siya ay nabubuhay pa po, pwede po yun, na maghihijra ako para kay Allah at para sa sugo niya, alayhi salatu wasalam. But nung panahon na siya ay pumanaw na, alayhi salatu wasalam, o siya ay namatay na, hindi po pwedeng sabihin ng tao na magmamigrate ako patungo sa Madina. Doon ako maninirahan, bibili ako ng bahay o ng lupa dahil gusto kong maghijra para kay Allah at sa sugo niya, para makasama ko ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam. So ngayon, hindi na yun po pwede kasi patay na siya, alayhi salatu wasalam, nandun na siya sa kanyang libingan. Pero kung tayo ay maghihijra para sa kanyang sunnah, po pwede po yun. Para ipagtanggol yung kanyang sunnah, yung kanyang mga katuruan, yung kanyang sharia, po pwede po yun. For example, may tao na maglalakbay, papunta ng ibang bayan, o kaya ay pupunta ng Mindanao, gusto mag-aral ng mga kapatid, para pag-aralan yung hadith, para pag-aralan yung mga hadith ni Propeta Muhammad, o pupunta ng isang lugar kung saan maraming mga pagtuturo na ganito, po pwede po yun, okay? Kahit sa panahon natin. But personally, sa katauhan niya, alayhi salatu wasalam, hindi na yun po pwede po. Doon sa kanyang sharia, at doon sa kanyang sunnah po pwede. At kaya Allah subhanahu wa ta'ala, palagian yung paghihijra natin. Okay, ano yun? Ulitin natin na paghihijra kay Allah ay para makuha natin yung kanyang kaluguran, yung pagkalugod ni Allah. Na ipalaganap natin, ipagtanggol natin yung kanyang relihiyon, alayhi salatu wasalam. Kamukha din ito nung aya na binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala dun sa aya na yun, kapag kayo ay nagkaroon ng pagtatalo-talo o hindi pagkakasundo sa mga bagay-bagay, saan kayo babalik? Bumalik kayo kay Allah at sa sugo niya. Bumalik kayo sa Quran, sa katuruan ni Allah, sa salita niya, at sa mga hadith o katuruan o sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sallallahu alayhi wasallam. Then yung, actually yung dulo ng hadith, sabi niya doon, وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Merong iba, ang niya nila, kaya sila naghijra, katulad ng kwento ng isang lalaki na naghijra marahil from Makkah to Madina, kasi meron siyang, we can say parang kasintahan, o meron siyang babae na minamahal noon, na yung babae ay nag-migrate papunta ng Madina. So sinundan ng lalaki para makasama niya yung babae na kanyang minamahal. So ang paghihijra na yun, hindi yun para kay Allah. Yun ay hijra para doon sa babae na gusto niyang mapangasawa. So yung ganong hangarin o yung ganong intention o niya ay hindi para kay Allah at hindi para sa relihiyong Islam. Like for example, may mga ganyan na sitwasyon o nangyayari ngayon sa panahon natin. Merong isang brother o lalaki nakakilala ng isang sister natin from Mindanao, for example, from Mindanao. Okay? And then, nagkakagustuhan sila, but merong ibinigay halimbawa na kondisyon yung babae. From Mindanao sabi ng babae, brother, sabi ng mga magulang ko, hindi kita po pwedeng pakasalan unless doon ka titira sa amin. Ang ibang bayan ka na, iwanan mo na yung pamumuhay mo dyan, yung tirahan mo dyan sa Luzon o saan man lugar, sa Visayas, sa Maynila. Punta ka dun sa amin. So itong lalaki, dahil sa sobrang pagmamahal dun sa sister, magmamigrate doon. So, pupunta doon para dun sa kahilingan ng babae. Yun yung tinutukoy dun sa hadith, pagmamigrate para dun sa babae, hindi para sa relihiyon o para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Or sinabi nung mga brother from Mindanao na, bro, lipat kayo dun sa amin, mag-migrate kayo dun sa amin kasi dun sa amin sa Zamboanga, dun sa amin sa Davao, kapag itinayo mo yung ganyang uri ng kalakal o negosyo, sigurado bro, yayaman kayo, uunlad yung buhay nyo kasi patok yan dun sa lugar namin So yung tao na to, from Manila, sige, lipat tayo lahat. Dadalhin yung buong pamilya niya dahil gusto niya makuha yung ano na yun, yung kumbaga yung purpose niya o yung hangarin niya ay para makakuha dun sa nasabing negosyo na binanggit ng kapatid at siya magiging maganda o sabihin natin na
magiging maayos yung kanyang pangangalakal doon kumpara doon sa lugar nila sa Luzon. Anyway, yung gano'n ng mga halimbawa, yun yung tinutukoy mismo doon sa hadith na maaaring mag-migrate doon dahil merong babae na naibigan at gustong pakasalan na taga doon sa lugar na yun. O kaya ay merong negosyo na nabanggit sa kanya na kapag doon niya ginawa o doon siya nagpunta at doon niya yun na itinayo ay uunlad siya o kumbaga kikita ng malaki. So yung niya ng tao ay para sa dunya o kaya ay para sa babae, hindi para kay Allah, hindi para sa Islam, hindi para sa kanyang reliyon o pananampalataya. So doon yung makikita, tulad ng binanggit natin, yung mga pinagkaiba ng niya ng tao. At doon tayo huhusgahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So yun po yung buong nilalaman ng hadith. Yun yung buong nilalaman ng hadith. Itong hadith na to ay isinalaysay, daanan ko lang po ito para magkaroon lang din tayo ng karagdagang kaalaman. Yung hadith na to ay isinalaysay ni Imam Al-Bukhari at ni Imam Muslim. Okay? Si Imam Bukhari at Imam Muslim, sila yung mga imam o mga pinakadakilang scholar pagdating sa hadith. Pagdating sa hadith. After ng Quran, ang Sahih al-Bukhari at ang Sahih al-Muslim ang pinakamapagkakatiwalaang libro na pinaka-authentic pagkatapos ng Quran na pinagbabatayan natin sa Islam. Okay? Alin yun? Ulitin natin ang Sahih al-Bukhari at ang Sahih al-Muslim at sila yung nag-narrate ng hadith na to. Wallahu ta'ala alam. So, after na matapos natin yung mga hadith na yun, o yung kabuuan na paliwanag ng hadith, ang kagandahan dito sa pagpapaliwanag ni Sheikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, rahimahullah, nagbibigay siya ng mga fawaid, okay? O mga kapakinabangan na maaari nating mapakinabangan o makuhang aral doon sa nasabing hadith. So, yun yung itutuloy natin ng bilang pagpapatuloy ng ating pag-aaral. Sabi niya, kabilang sa mga kapakipakinabang na makukuha o mapupulot natin doon sa hadith, na itong hadith na to ni Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, okay, ay isa sa dalawang hadith na kung saan dito sabi niya umiikot ang Islam. Itong hadith na to ni Umar ibn Khattab, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Isa lang ito, dalawang hadith po na kung saan sabi ng mga ulama, ng ating mga dalubhasa, dito umiikot yung Islam. At yung ikalawa ay yung hadith ni Aisha, inshallah tatalakayin natin sa mga susunod na hadith, na kung saan sinabi ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Ano yung tinutukoy dito ni Sheikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin? Ang Islam kasi po, kailangan nandun yung ikhlas. Meron kang magandang niya, meron kang magandang hangarin sa lahat ng gagawin mo para matanggap at maging tama ang isang gawain. At the same time, dapat na ayon sa katuruan ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Yun ang Islam. Yun ang kabuuan. Even yung shahada, kapag inunawa nating mabuti, ano ang kahulugan ng shahada? Nung unang haligi ng Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okay? Meaning nun, ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah. Na lahat ng pagsamba na gagawin ko mula nung ako ay maging Muslim, lahat ng yun ay para lang sa ikalulugod ni Allah, para lang kay Allah. And then, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, na inilalagay ko si Muhammad bilang aking huwaran, bilang aking modelo, na ang kanyang sunna at ang kanyang katuruan ang aking gagawin at except that, wala akong ibang tatanggapin mula lang sa katuruan ng Quran at ng sunna ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasallam. Doon umiikot lahat ng pamumuhay ng mga Muslim po. Sapagkat yung itong hadith na tinatalakay natin, dito nakabatay ang lahat ng, o kumbaga ito yung timbangan ng lahat ng mga pagsamba na ginagawa ng ating puso. Yung panloob ba? Yung panloob na ginagawa natin. Okay? And then yung hadith ni Aisha radiyallahu anha, yun yung pinakahaligi o pilar ng lahat ng gawaing panlabas naman ng ating mga bahagi ng ating mga katawan. Okay? For example, magbigay tayo ng mga halimbawa, although nadaanan na natin yung iba rito Merong lalaki na subhanallah napakataas nung kanyang niya, nung kanyang hangarin, ikhlas, kumbaga.
tao sa puso yung kanyang hangarin na gagawa siya ng pagsamba. At ang hangarin niya ay gantimpalaan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang hangarin niya ay mapasok siya sa Jannah o sa paraiso. Nga lang, itong lalaki na to ay bumagsak sa napakaraming mga uri ng bid'ah. Mga uri ng bid'ah. Na okay lang yung maulud o yung birthday ni Propeta Muhammad, okay lang ang pagsa-celebrate ng kaarawan o ng birthday. Okay, yung mga ganong mga gawain kasi maraming mga tao na bumabagsak dito although napakaganda ng kanilang mga hangarin. Okay lang na yung ibang mga kanta o awitin ay po pwede sa Islam. Okay lang yung pagiging may mga issue na lumabas yung rule sa mga bakla halimbawa. Subhanallah, walang okay sa ganun. A'udhu billah. Hindi okay yun kailanman. Okay, halimbawa, may mga tao na gusto mag-celebrate ng birthday niya o birthday ni Propeta Muhammad. Hangarin niya ay gantimpala para maalala daw niya si Propeta Muhammad. Maalala at pasalamatan niya si Allah subhanahu wa ta'ala dun sa araw ng kanyang kaarawan o sa araw ng kanyang kapanganakan. So maghahanda siya, mag-iimbita siya, magsasaya sila. Wallahi, napakaganda ng hangarin ng tao. Gusto niyang malugod sa si Allah subhanahu wa ta'ala at siya ay gantimpalaan. Pero yung question po, yung tanong palagi, yan ba ay ginawa ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam sa sarili niya? Nag-celebrate ba siya ng kanyang kaarawan? Ipinagdiwang ba ng kanyang mga sahaba, kanyang mga asawa nang dumating yung araw ng kanyang kaarawan? Ya Rasulullah, happy birthday po. Meron bang ganun? Subhanallah. O kaya yung kanyang mga asawa at mga nakasama niya nung kapanahunan niya. Although, napakaganda ng hangarin natin, gusto nating matuwa sa atin si Allah subhanahu wa ta'ala, but tulad ng binanggit natin, wala doon yung turo ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, hindi na ayon sa kanyang ginawa, o kaya kanyang itinuro. Hindi yun magiging katanggap-tanggap at never yun na magiging tama. Nung isang araw, parang kagabi, may nagtanong kay Sheikh Amrullah, bisita na natin po kagabi si Sheikh Amrullah, siya yung nag-lecture sa atin kagabi. Sinasabi daw ng mga kufar na, parang sinasabi nila, as long na wala akong sinasagasaan, wala akong tinatapakan, wala akong sinasaktan, kumbaga, gumagawa tayo pare-pareho ng mabuti, kayo mga Muslim, kami mga Kristiyano, okay? Magkikita rin daw tayo sa kabilang buhay. Tama rin daw yun, no? Sa paraiso, ay sa kabilang buhay, sa paraiso din daw. As long na wala daw silang sinasaktan o sinasagasaan. Hindi naman yun ang pamantayan ng pagpasok sa paraiso. Hindi naman yun ang pamantayan para tanggapin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala dun sa kanyang tahanan sa kabilang buhay. I mean, lahat ng ginagawa nila na pagsamba, kailan ba magiging mabuti ang pagsamba? O kailan magiging tama ang pagsamba? Tingnan nyo, sa kanila po, halimbawa, magbibigay lang tayo ng example, sa mga gawain ng mga Kristiyano po, baka hindi kayang gawin ng mga Muslim to eh. Kasi sa amin, sa Bulacan, part ng Pampanga, pag dumarating yung mahal na araw, yung mga penitensya na tinatawag, kung saan ay parang panata na nila yon, yung mga tito ko po, until now, from Bulacan, yung iba, ang tawag dito, nagpapasa ng krus, nakita yung malaking krus na kahoy, pinapasa nila yun, naglalakad papuntang Quiapo, nakatapak. And then taon-taon nagpipinitensya. Okay? Merong mga Kristiyano dun sa amin, nagpapapako sa krus tuwing mahal na araw. Totoo po, matanda na yun. Inabutan ko yun, bata pa ako na pinapanood namin yun. Baka hindi kayang gawin ng mga Muslim yung ganung uri ng pagsasakripisyo o pagsamba sa relihiyon na katulad na ginagawa nila. Okay? Kung titingnan natin yung gawain lang, kung titingnan natin yung gawain, sabihin natin napakataas na uri ng pagsamba. Ikhlas ang laki ng kanilang hangarin. At ang hangarin na doon ay pagkalugod daw ng Diyos at ang pagpasok sa paraiso. Pero yung question po, subhanallah, itinuro ba yun ni Jesus? Inutos ba yun ng Diyos sa libro nila? Itinuro ba ni Jesus o ginawa ba ni Jesus? Subhanallah, kahit gaano kataas na hangar, kung hindi naman naayon sa katuruan, hindi magiging tama at hindi rin magiging katanggap-tanggap. Kailan magiging katanggap-tanggap? Kapag iyon ay naaayon sa katuruan, yan man ay ni Propeta Muhammad o nung mga naunang propeta,
at saka buo at mataas o ganap yung sinasabi natin na ikhlas o maganda yung niyya, saka lang magiging tama. So kapag nawala yung isa sa kanila dito sa dalawang haligi na to, kailanman hindi tatanggapin ang pananampalataya o hindi tatanggapin ang kanyang ginagawa. Kabaliktaran naman, for example, mayroong lalaki na nagsasala. Napakaganda ng kanyang pagsasala. Almost katulad ng sinabi ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, sallu kama ra'aytumuni usalli. Sabi niya, magsala kayo katulad ng pagsasala na nakita niyo ako. Ganun siya magsala. Kaya lang nagsasala yung tao kasi nasa likuran niya yung amo. Andun yung kanyang mga kasamahan sa trabaho. Andun yung kanyang kaibigan. Nagsasala siya para sa pupuri sa kanya ng mga tao na nakatingin o nakapaligid sa kanya. Ito, subhanallah mga minamahal na kapatid sa Islam. Masyadong delikado itong usapin natin kaya dalangin natin palagi kay Allah subhanahu wa ta'ala at sikapin natin na maganda palagi yung ating hangarin, yung ating niya nang sa ganun ay maging tama at maging katanggap. Okay, kabilang pa rin sa mga kawaid o mga kapakinabangan ng hadith na to, tulad ng binanggit natin, kasi sa niya, doon mo mapagkakaiba o madidistinguish yung sa pagitan ng ada, katulad ng binanggit natin, o yung mga bagay na nakasanayan at sa pagitan ng pagsamba. Gayun din, madidistinguish mo sa pamamagitan ng niya yung tinatawag natin na pagkakaiba ng pagsamba sa iba pang pagsamba. For example, merong lalaki na magsasala ng salatul duhur. Okay, merong lalaki na magsasala ng salatul duhur. So kailangan na ipasok niya sa kanyang puso kung anong uri ng duhur yung kanyang isasala. Kasi halimbawa, hindi siya nakapagsala ng duhur kahapon sa anumang kadahilanan. So dalawa yung kumbaga may utang siya na isang sala, either nakatulugan niya o naglakbay niya o nakalimutan niya, whatever, okay? Ngayon magsasala na siya ng duhur. Dumating yung oras ng duhur. Naalala niya na hindi pa na siya nakapagsala ng duhur kahapon. So dapat ipasok niya sa puso niya yung niya niya kung alin dun sa dalawang duhur yung kanyang gagawin. Yung kanyang gagawin o yung kanyang ipagsasala. Yun yung kahalagahan kung bakit kailangan na mayroong niya palagi. Okay. Dun sa bahagi para ng hadith po, kabilang sa kapakinabangan ng hadith, dito, kung mapapansin niyo po dun sa huling bahagi, sinabi doon ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli." Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. So yung isang salita na yon na wa sa wikang Arabic o yung at sa Tagalog, dito sabi dun sa hadith, kumbaga parang ikinumpara o ihinambing si Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng paggamit ng salita na wa. Meaning, for example, ganito yung hadith, tingnan niyo po sabi niya, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli." Sino man sabi niya ang gumawa ng pagsamba na yon, yung hijrah, para kay Allah at sa sugo niya. Okay? Sabi nung mga nag-raise ng issue, sabi niya, ano po ang pinagkaiba nung yung wa o yung at diyan sa hadith na yan at dun sa isang hadith na kung saan pinagbawal ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam na siya ay kumbaga parang ipantay o ihambing kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung saan merong isang lalaki noon, sinabi kay Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, "Masya Allahu wa syi'ta." Masya Allahu wa syi'ta. Ano mang ninais ni Allah at ninais mo ya Rasulullah, sabi nung lalaki. Ano mang ninais ni Allah at andun yung wa pa rin o yung at ninais mo ya Rasulullah. Pinigilan siya ni Propeta Muhammad. O parang, hindi naman pinagalitan, kaya lang itinama yung lalaki dun sa sinabi niya. Sabi niya, sallallahu alaihi wasallam, dun sa lalaki, sabi niya, "Bal, masya Allahu wahda." Sa halip sabi niya, sabihin mo, ninais lang ni Allah, siya lang mag-isa. So, yung dun sa dalawang hadith, parehong ginamit yung salita na at, na kung saan ay ginamit yung karapatan ni Allah o yung pangalan niya at yung pangalan ni Propeta Muhammad. Doon sa isa po pwede, doon sa isa hindi. Okay?
Sabi ng mga ulama, katulad dito sa hadith na to, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli." Kung ang pagsamba daw na yon, yung paghihijra ay para kay Allah at sa sugo niya. And then yung isang hadith na kung saan pinagbawalan nga ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam na gamitin yung word na wa o at na kasama siya ni Allah. Ang paliwanag ng mga ulama, sabi nila, sa mga bagay na may kinalaman sa kaun o may kinalaman sa sanlibutan at pagpapairal nito at pangangalaga nito o pagpapagala o pagpapahinto ng anumang meron dito, hindi po pwedeng ikumpara o isama si Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam kay Allah. For example, halimbawa, may nagtanong, uulan ba bukas? Uulan ba bukas? Hindi natin po pwedeng sabihin na Allahu wa Rasuluhu a'lam. For example, yung tanong, uulan kaya bukas? Hindi po pwedeng sabihin na si Allah at ang sugo niya alayhi salatu wasalam ang nakakaalam. Bawal yung mga ganun na salita. Kasi ang pagbuhos ng ulan ay mga bagay na may kinalaman sa kaun o mga bagay na si Allah subhanahu wa ta'ala lang ang nakakaalam. Hindi yun alam ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Kaya hindi po pwede idugtong yung sabihin na at ni Propeta Muhammad sa mga ganung bagay. Okay? Sa mga bagay na may kinalaman sa sanlibutan o pagpapalakad nito, hindi po pwedeng gamitin na sasabihin natin na si Allah at ng kanyang sugo. Pero pagka sa mga bagay na may kinalaman sa pagbabatas o sa Sharia, for example, may nagtanong, halal po ba o haram ang pagkain ng balot? Okay? Mga issue na gano'n. Haram po ba o halal ang pagkain ng balot? Hindi mo alam yung sagot, pwede mo sabihin, Allahu wa rasuluhu a'lam. O pwede mong gamitin na kumpara, isasama mo, after na banggitin mo yung pangalan ni Allah, ay dudugtong mo, isasama mo yung pangalan ni Propeta Muhammad. Kasi sa Islam, ang anumang bagay na bibigyan ng batas ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam sa Sharia, yun ay nanggaling din kay Allah. Yun ay galing din kay Allah. Katulad ng aya, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "May yuti'ir rasula faqad ata Allah. May yuti'ir rasula faqad ata Allah." Sino man ang sumunod sa sugo ay tunay na sinunod niya si Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Then, kabilang pa rin po sa mga kagalingan o mga makukuha natin na aral sa hadith na to, katulad ng binanggit natin, bibigyan natin ng detalyeng pagpapaliwanag yung may kinalaman sa hijra. Ito ba ay wajiba, obligatory o sunnah? Ang hijra o ang pangingibang bayan, paglipat mula sa pamayanan ng mga non-Muslim patungo sa pamayanan ng Islam o ng mga Muslim. Sabi niya, rahimahullah, ni Sheikh Muhammad bin Salih al-Utsaimin, fihi tafsil. Etong kagalingan sa mga ulama natin po. Yung mga ulama ar-rabbaniyun, yung mga ulama o mga scholar natin na nagtuturo talaga. I mean, pag sinabi natin nagtuturo, dinidisiplina nila at the same time, tinuturuan talaga kung ano yung dapat gawin ng tao. Hindi yung mga maraming mga sheikh tayo, mga ustad tayo, walang alam pagka nagtuturo kundi oo, hindi. Ano pong batas dito? Pwede po ba to o hindi? Oo. Ito po, hindi. Puro ganun. Walang natutunan yung tao na detail dun sa issue o sa bagay na tinatanong ng mga tao. Subhanallah. Sila, yung mga ulama, hindi agad sumasagot. Although napakatataas ng pinag-aralan, hindi sila basta-basta sumasagot. Karamihan sa kanila binibigyan ng details. Anyway, sabi nila, kung yung tao, hindi niya kayang ipamuhay yung kanyang pagiging Muslim o yung kanyang relihiyon, hindi niya kayang ipakita, hindi niya kayang ilantad doon sa lugar kung saan siya naninirahan, sabi niya, dito sabi niya ay obligatory, sabi niya, na maghijra. Kapag ang isang Muslim daw, doon sa place kung saan kayo nakatira, okay, lalo na yung mga balik Islam po, hindi nyo kayang ipamuhay yung pagiging Muslim nyo. Binabawalan kayo, halimbawa, na magsala. O kaya ay magsuot ng hijab yung mga kababaihan, mag-celebrate o magdiwang ng pag-aayuno during the month of Ramadan, magpatubo ng balbas. Sabi nila, pagka ganun yung kalagayan at hindi niya kayang ipamuhay yung kanyang, hindi niya kayang ilantad yung kanyang relihiyon bilang Muslim, doon sabi niya obligatory po. Obligatory na
maghijra para mapangalagaan niya yung kanyang reliyon at pananampalataya. Katulad nga ng ginawa po ng mga sahaba noon from Makkah ay naghijra sila sa Ethiopia, and then yung ikalawang paghihijra nila ay sa Madina. At yun ay isang uri ng pagsamba na nararapat gawin kapag hindi kayang ipamuhay ng Muslim at ilantad yung kanyang reliyon dun sa lugar na kung saan siya naninirahan, kung yun ay bansa o pamayanan ng mga kufar. Sabi nila, subalit kung yung pamayanan o yung bayan na iyong tinitirhan ay hindi naman kayo pinagbabawalan sa relihiyon ninyo, meaning kahit yun ay bansang Kristiyano, halimbawa sa Pilipinas, wala namang nagbabawal sa inyo na magsuot ng hijab o magpatubo ng balbas o magsuot ng ganito kahit sa publiko, na i-celebrate ninyo yung mga Eid, na magsala kayo. Okay? Sa ganitong pagkakataon, sabi niya, hindi obligatory ang paghihijra. Yun ay parang mustahab po, highly recommended kung gusto ninyo, punta kayo ng Mindanao. Marami na pong mga maraming mga tawag dito, community kahit sa Luzon, kahit sa Visayas na itinatayo ng mga kapatid natin. Meron sa Pangasinan, meron sa Pampanga, meron sa Tarlac, meron sa La Union. Marami po, subhanallah, kung gusto nyo ng tahimik, magandang pamayanan, kasama nyo yung pamilya nyo, yung mga kapatid nyo, hanapin nyo yung mga lugar na to po. Sa Cavite, marami rin. Mas magiging panatag kayo, magiging maganda yung pamumuhay nyo at maisasagawa nyo yung ginagawa nyo kahit kayo ay nandito sa Middle East, magagawa nyo yan sa Pilipinas kung pupuntahan niyo yung mga kapatid natin dun sa kanilang mga community at kung gusto nyo na dun manirahan. Okay? Tulad binanggit natin, kung hindi naman daw tayo ginugulo, hindi tayo sinisiil, hindi tayo pinagbabawalan sa relihiyon natin, mustahab ang paghihijra o yung paglipat sa ibang community o sa mga community ng mga Muslim. And then, lalong-lalo na po sabi nila, kung ikaw mananatili ka, halimbawa, ang niya mo, gusto kong manatili dun sa place namin, at ang purpose mo ay magtatayo ka ng community katulad ng ginagawa ng mga kapatid natin. At the same time, magdadaawa kayo po. Subhanallah, napakaraming kapatid natin na yun ang naging pangunahing adhikain nila nung pag-stay nila dun sa kanilang lugar. So, dinawahan yung pamilya niya. Dinawahan yung kapitbahay. Dinawahan yung mga kapitbahay hanggang lumaki na at dumami na yung mga Muslim. Ngayon, naging isang buong community na sila. So, sa ganung pagkakataon, sabi niya, sabi ng mga ulama, ang paliwanag nila, sa ganung pagkakataon, kung ang purpose mo ng pananatili mo dun sa lugar na yun ay para magda'wa, para magpalaganap ng Islam, sa halip sabi niya, obligatory ka na manatili. Obligatory ka na manatili para maipalaganap niyo yung Islam at maipahatid niyo sa ibang mga tao. So yun yung dapat nating gawin. Then binanggit din ni Sheikh dito yung nangyayari dun sa ibang mga bansa na may mga bansa na although Islamic country, kaya lang laganap yung kasamaan. Hindi pinapatupad halimbawa ang Islamic Sharia. Makikita natin yan sa maraming bansa rito sa Middle East. Although maririnig natin ang pangalan ay Islamikong bansa, yun ang ipinangalandakan nila. Pero laganap ang alak, laganap ang zina, halos walang nagsasara sa mga masjid. So, ang nangyayari, yung mga tao ron, kahit yung ilang mga matitino, yung mga matutuwid, nahihila ng mga kasamaan, nahihila sila ng mga bisyo, ng mga gawain na mali, pati dun sa mga obligasyon nila na hindi nila natutupad, na kumbaga na itatayo sa Islam. Sabi ng mga masyayikh natin, o ng mga ulama natin, kapag ganun, at nakikita ng tao na yung pamayanan nila, kahit Islamic country, pero marami yung mga nadulas, marami yung mga kumbaga nakakagawa ng haram kaysa sa kabutihan, inuobliga din sa kanila ang paghihijra. Punta sila sa ibang bayan o bansa na kung saan may patutupad nila yung kanilang bansa. But hindi lahat po. Kasi halimbawa, mayroong doong matutuwid na nagdadakwa rin, na kumbaga nag-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, nag-uutos ng kabutihan, may mga nagbabawal ng masama. Yung mga ganun na ang kanilang hangarin ng pananatili doon ay para ituwid, isaayos yung bansa, yung kapaligiran, yung mga mamamayan doon, hindi rin sila inuobliga ng Islam na mag-migrate. Sa halip, wajib naman daw sa kanila ang pananatili. Kasi sabi niya, kung lahat ng tao ay iiwanan yung bansa na yun, pati yung mga mabubuti at yung mga nagtuturo ng kabutihan o nagbabawal ng masama, sino pang matitira? So, puro masasama na lang ang matitira doon. Sino pang magtutuwid? Sino pang magdadakwa? Okay?
So, mga bagay na dapat na isaalang-alang kapag dumating sa ganong pagkakataon po. And ang isa pa sa mga problema ng mga Muslim po, sa panahon natin ngayon, marami tayong mga bagay na hindi pinagkakasunduan. Mga bagay na hindi natin nagugustuhan sa pagitan ng bawat isa sa atin. Pagmamahal o sobrang pagtangkilik sa tribo o sa lahi na pinagmulan o dun sa lugar na kanyang pinanggalingan, and then nagkakaiba-iba ng pananaw halimbawa sa mga ilang katuruan ng Islam. Yung mga ganitong bagay po hindi dapat umiiral lalo na sa panahon natin ngayon. Walang balik Islam, walang taga Luzon, walang Visayas, walang taga Mindanao. Sa mga Pilipino po, lahat tayo ay magkakapatid sa Islam. Innamal mu'minuna ikhwa. Ang mga magkakapatid ay, o mga mananampalataya ay magkakapatid. Dapat nagtutulungan tayo. Mas kailangan natin sa panahon natin ngayon yun. Dapat nagmamahalan tayo. Dapat tinatangkilik natin yung bawat isa. Lalo na sa mga usapin na may kinalaman sa relihiyon, hindi natin dapat masyadong binibigyan ng malaking puwang yung pagtatalo sa, lalo na sa mga bagay na hindi naman usul. Kumbaga, hindi naman yun yung pinakaugat ng ating pananampalataya. Kasi minsan may mga kapatid na nagtatalo-talo, naghihiwalay, hindi nag-uusap, nagkakaroon ng hidwaan dahil lamang sa mga paksa, halimbawa sa mga usapin sa relihiyon na hindi naman ganun kalaki. Kumbaga, bigyan ng pansin na ganun. Naalala ko po dahil kinuwento na rin ni Sheikh Salih Al-Utsaimin yung isang kwento pangyayari na ganap. Hajj din yun po, Hajj pa naman yun naganap. Katulad dito mga araw na to ay papalapit na yung mga araw ng Hajj. Sabi niya, isa sa mga taon na ako ay sumama sa grupo ng mga scholar o mga masyayikh para magbigay ng lecture doon sa Hajj, yung mga itinatayo ng mga tent. So sabi niya, meron kaming nakatabi na tent, grupo ng mga pilgrims from Africa. Okay? Idinulog nila, nung marinig nila na nandun si Sheikh Utsaimin, idinulog nung dalawang tribo from Africa, nag-aaway. Halos magpatayan doon sa, sa Mina, sa may tent. Halos magkagulo doon at magkaroon ng physical na pag-aaway. So nung marinig nila na sa kabilang tent nandun si Sheikh Utsaimin, lumapit sila, yung mga pinuno, at idinulog yung kanilang issue o yung problema. Alam niyo yung pinag-uusapan po kung bakit nag-aaway doon at gustong magsuntukan, gustong magkagulo. Pinag-aawayan nila yung paglalagay ng, kasi sa Africa po, may mga grupo ng mga kapatid tayo doon, hindi sila naglalagay ng kamay sa dibdib kapag nagsasala. Okay, hindi sila nagkalalagay ng kamay sa dibdib kapag nagsasala. Pero hindi sila mga Shia po. Kasi ang sinusunod nila ay ang madhab ni Imam Malik. So may mga tagasunod si Imam Malik rahimahullah na yung ilan sa kanila hindi talaga naglalagay ng kamay sa dibdib kapag nagsasala. Nakababa lang, okay? So nagkatabi yung dalawang grupo na yon. And then nagkaroon na ng nagtakfir na. Takfir. Yung kabilang grupo, sabi niya, mga kufar tong mga to. Kasi pag nagsasala sila, hindi nila inilalagay yung kamay nila sa ibabaw ng dibdib nila. And then nagbigay pa ng hadith, man ragiba an sunnati falaysa minni. Sabi doon ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, man ragiba an sunnati falaysa minni. Sino man ang hindi gumawa o sumunod sa aking sunna ay hindi siya Muslim. So mga kufar yan. Ganon. Gumamit pa ng hadith. Allahul musta'an. Kayo po, tatanungin ko kayo. Ang paglalagay ng kamay sa dibdib kapag nagsasala, ano siya po? Kabilang ba siya sa mga kondisyon ng sala? Obligatory ba yon? O yung tinatawag na fard? Wajib ba yon? Nararapat ba yon? O sunna? Mamaya, titingnan ko kung sino nakakaalam. Ulitin ko yung question ko, yung paglalagay ng kamay sa dibdib. Kabilang ba yun sa mga kondisyon ng sala na ma-invalid yung sala mo o mali yung sala mo o haligi ba to ng sala? Obligatory ba to? Nararapat ba to? Sunna ba to? So titingnan natin mamaya. Baka mamaya dahil lang dun sa ganung gawain, katulad ng binanggit natin, itatakfir mo yung kapatid mo, ilalabas mo sa Islam, hindi mo naman alam yung rule, and then mali pa yung paggamit mo ng dalil. Okay? Anyway, ito po yung pinakabuod, sabihin natin, kasi hadith, hindi naman talaga natin kaya ipaliwanag to ng ganap o kompleto. At least, yung pinakabuod,
may aral tayo napulot o nakuha dun sa hadith na to. Dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na lagi tayong pagsamasamahin sa kabutihan at bigyan tayo ng karunungan na ating pakikinabangan, hindi lang dito sa mundong ito, maging sa kabilang buhay. At nawa ilayo tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa anumang gawain na magdudulot sa atin ng pagkalayo sa kanyang awa. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.